kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin. Dito sa Historiador Filipino. Napakahalaga ng Taiwan sa China sa politikal, historical at estratehikong dahilan. Itinuturing ng pamahalaan ng China ang Taiwan bilang bahagi ng kanilang teritoryo na pansamantalang nahiwalay lamang dahil sa kasaysayan. Para sa Beijing, ang muling pag-iisa ng Taiwan at mainland China ay usapin ng soberenya at pambansang pagkakakilanlan. Hindi lamang simpleng isyong panlabas, bukod dito ay mahalaga rin ng Taiwan sa estratehikong lokasyon nito. Nasa gitna ito ng mahalagang rutang pandagat sa Asia, kaya't may malaking papel sa seguridad at impluwensya ng China sa rehiyon. Kung sakaling masakop ng China ang Taiwan ay may ilang posibleng pakinabang, kagaya ng magiging simbolo ito ng lakas at pagkakaisa ng China. Mas lalakas ang posisyon ng China sa East Asia at sa Western Pacific. Mapapasakamay ng China ang kontrol sa industriya ng semiconductors, kung saan ito ang pangunahing produksyon ng Taiwan. Matagal nang may haka-hakang lulusob talaga ang China sa Taiwan para sa pilitang kuhanin ito. Pero ngayon ang siyang may pinakamalakas na duda. Batay sa report ng Estados Unidos at sa ilang mga security analyst ay nagsasabing posibleng paghandaan ng China ang isang paglusob sa Taiwan sa taong 2027. Ang ulat na ito ay nagmula sa pagsusuri sa mabilis na modernisasyon ng militar sa China, mga ehersisyong pandigma nito sa paligid ng Taiwan, at sa matagal ng paninindigan ng Beijing na ang Taiwan ay bahagi ng teritoryo ng China. Ilan sa mga estratehiyang nakikita paano ito gagawin ng China ay ang pagpapalibot ng hukbong dagat at himpapawid sa Taiwan, pagharang sa kalakalan at komunikasyon, cyber operations at pressure sa ekonomiya. Gayunpaman, ang ganitong hakbang ay napakalaki ng panganib at nangangailangan ng matinding paghahanda, kaya't hindi ito basta-bastang desisyon. Kung mangyari ang ganitong sigalot, malaki ang magiging epekto nito sa buong mundo. Maaantala ang global trade, lalo na sa semiconductors, dahil ang Taiwan ay isa sa pinakamalaking tagagawa ng microchips. Maaaring madamay ang malalaking bansa tulad ng Estados Unidos at mga kalyado nito na posibleng magpalawak sa tensyon sa rehiyon. Babagsak ang merkado, tataas ang presyo ng langis, at magkakaroon ng kawalan ng katiyakan sa ekonomiya sa maraming bansa. Noon pa man ay pumapalag na ang Taiwan na mapasa ilalim sa kontrol ng China, kaya noon pa ay pinaghahandaan na nila ang modernisasyon ng sandatahang lakas, pagsasanay sa depensang panlupa at pandagat, kooperasyon sa mga kalyadong bansa, at paghahanda ng civil defense tulad ng emergency response at disaster readiness. Layunin ng Taiwan na gawing mas mahirap at mas magastos para sa sinumang mananakop ang paggamit ng puwersa. Seryoso ang China sa layunin nitong muling pag-isahin ng Taiwan sa mainland, ngunit hindi ibig sabihin na tiyak na gagamit ito ng digmaan. Mas pinipili pa rin ng Beijing ang diplomatikong paraan at pressure sa politika at ekonomiya, dahil alam nitong napakalaki ang magiging kapalit ng isang armadong tunggalian. Pero kapag wala nang makitang pag-asa ang China na makamit ito sa diplomatikong paraan, ay paniguradong hindi ito magdadalawang isip na gamitin ang military para sa pilitang makuha ang Taiwan. Ang panganib at gasto sa pagpasok sa isang digmaan ay napakalaki, kaya siguradong bago ito simulan ng China ay natansya na nila kung gaano katagal ang aabutin sakaling uumpisahan nila. Kahit pa humarang at kampihan ng Estados Unidos ang Taiwan, ay naisip at natansya na rin ito ng China. Kaya sa oras na ituloy ng China ang pagsakop sa Taiwan, iisa lang ibig sabihin na nakahanda sila sa kung anumang sasapitin ng kanilang bansa sakaling matalo sila sa gyera. Bagamat may mga modernong kagamitan ng China pagdating sa digmaan, pero ang kakayahan nila ay hindi pa nasusubok sa aktual na labanan. Hindi kagaya ng Estados Unidos na simulang naging superpower ang kanilang bansa ay palagi na silang nasusubok sa gyera sa kahit saan mang konflikto sa buong mundo. Ang tanong, ikaw, mas gusto mo bang kumampi sa China kesa Amerika? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.